purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at hingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus Nazareno ang lahat ng ating nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa ganitong pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Hemos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Moloch, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamay niyang at nag-ahin ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa akin tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem,
ang lunsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matupid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus makisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Ito ang Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito na ang tatlong pagkakataon na si Jesus ay nag-withdraw sa karamihan. Una ay kung inyong matatandaan, na pinasakay niya ang kaniyang mga alagad sa bangka para sila ay makapagpahinga sa kabilang dako. Pero sila ay, batawag doon, ay ginambala ng alon sa dagat. Ang ikalawa ay nung wala na silang pagkakataong kumain, kaya sila ay pumunta sa ilang na lugar, pero pagdating nila doon, nauna na yung mga tao sa kanila. Ito naman ang ikatlong pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Marcos, na si Jesus ay pumunta sa isang lugar na iniisip niyang hindi siya kilala. Sa Tiro. Kasi ang Tiro ay isang lugar ng mga Hentil, o yung walang Hudyong naninirahan. Isa siyang bayan na tinatawag din nila noong panahon na yon na pagano, pagan territory, mga Griego. Kaya siguro inisip ni Jesus, doon na muna ako pupunta para makapagpahinga at makaiwas sandali sa mata. Kanino pong mata? Sa mata ng mga mapanuri at naghahanap ng mali. Sino yon? Mga Pariseo at mga Eskriba. Pero dahil ang Tiro ay malayo, sa panahon ngayon is 163 kilometers, 3 hours sa sasakyan. Nung unang panahon, wala namang sasakyan. So for sure, si Jesus on foot, no, naglakad. Ano ang ugnayan? Bakit kailangang dito maganap ang isang pangyayaring magpapakita sa ating lahat ngayon ng kapangyarihan ng Diyos? Ang pagkikita ni Jesus at ng babaeng Sirofenica ay pagpapakita ng kung papaanong si Jesus bilang Diyos ay pwedeng ariin ng iba. Hindi lamang para sa mga Hudyo na hindi siya tinanggap, pero sa isang lugar na hindi siya kilala, nakita pa rin ang kaniyang kapangyarihan. Tingnan po natin yung sagutan ni Jesus at ng babaeng ito. Napakaganda. Sabihin nating malalim at philosophical, pero maunawaan natin kung atin itong iisa-isahin. Ang sabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Anong ibig sabihin nun? Mga Hudyo muna. Mga Hudyo muna ang dapat na tumatanggap ng biyaya ng Diyos dahil sila ang bayang pinili ng Diyos noong una pa. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ano po ang tawag sa magulang ng tuta? Aso. Ibig sabihin, itong babaeng ito ay pwedeng tawagin ni Jesus na aso. Dahil ang anak na iyong ipinamamanhik ay tuta. Parang masakit na tawagin ka ni Jesus na tuta. Ano ba ang characteristics ng tuta at ng aso? Sunod ng sunod. Kung nasaan yung kaniyang amo. Kaya ang usapan nila ay nakagigimbal, pero hindi ito nagpatinag sa pananampalataya
ng babaeng ito na siya ay lumapit at nanikluhod dahil meron siyang gustong mangyari. Hindi para sa kanya bilang aso, kung hindi para sa kaniyang anak na bilang tuta. Kaya ang sagot ng babae, ngunit ang mga tuta nang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Hindi siya humihingi ng malaki. Hindi siya humihingi ng sapat. Ang kanya lamang hinihingi ay mumo na pwedeng malaglag sa mga sinasabi mong anak. Kaya gayon na lamang ang pagkamangha ni Jesus nang makita ang pananampalataya ng babaeng ito para sa kaniyang anak. No question asked. Katiting lamang ang kaniyang hiningi. Mumo, mga durog-durog, yung bang nalalaglag lamang. Kung ito ang pag-aari ng iyong mga anak, sana yung nalalaglag na lang ang sa amin. At iyon ang nakapagpabago ng pagtingin ni Jesus sa babaeng ito. Kaya niya natanggap ang kagalingan para sa kaniyang anak. Napakaganda nung kwento. Napakaganda nung encounter ni Jesus at ng babaeng ito. Bakit po? Dahil 3 bagay at 3 katangian ang nakita natin sa babaeng ito. Ano yung una? Lakas ng loob. Dahil hindi ka lalapit sa Hudyo. Dahil ang mga Hudyo hindi nakikipag-usap sa mga hentil. Pero ganun na lamang ang lakas ng kaniyang loob upang ipamanhik kung ano ang gusto niyang mangyari sa kaniyang anak. Ikalawa, kapakumbabaan. Humility. Ipinakita niya sa harapan ng Kristong ito na siya rin ay mababang loob na pwede niyang matulungan. Ikatlo, bagamat siya'y isang hentil, naroon ang kaniyang pananalig sa kapangyarihan ni Jesus. Para sa Diyos, para kay Jesus, itinataas niya ang mga taong kumikilala sa hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Para kay Jesus Nazareno, ang nakasusumpong ng kagalingan ay ibinibigay sa sinumang may pusong dalisay. Ganon din siguro ang gagawin ng bawat ina na para sa kaniyang anak, ang lahat ng bagay ay posible kung kaharap mo si Jesus Nazareno. Hindi para sa kaniya, kung hindi para sa iba. Ano ang madadala ko ngayon sa aking pag-uwi? Ano ang aking naunawaan sa Ebanghelyo? Tayo ay Kristiyano. At ang Kristiyano ay bininyagan upang maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kung naniniwala ka at nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno, hindi lang mumo ang pwedeng ibigay sa atin. At iyon nga ay naibigay na. Pero dahil din sa ating hindi pagtanggap, hindi natin maramdaman dahil sa kasalanan. It is all contrary
doon sa ipinakita ng babaeng ito sa ipinapakita natin ngayon. Upang madama natin at matanggap ang patuloy na biyaya ng Diyos, kailangan natin din ng tatlong katangiang dala-dala ng inang ito para sa kaniyang anak. Kailangan natin ng lakas ng loob, lumapit sa Diyos ng may pagpakabumbaba at ng may pananalig. Kapag nawala ito, ang turing natin sa Diyos ay magician. Yun bang lalapit ka lang dahil ito ang gusto mo? Yun bang magdarasal ka lang dahil may kailangan ka? Kahit namumo, hindi natin matatanggap. May tatlong requirements upang makita natin ang pagbibiyaya ng Diyos. Lakas ng loob, kapakumbabaan, at pananalig. Nasaan tayo doon sa tatlong iyon? Napunong-puno tayo ng paniniwala, pero kulang tayo sa gawa. Konti lang po ang kailangan upang makita ng Diyos kung tayo ay nasaan. Konting pag-ibig sa ating mga kapatid sapat na. Konting pag-unawa sa ating kapatid sapat na. Konting pagpapatawad sapat na. Kapag may mga konti, araw-araw mong ginagawa, ang konting iyan, dumadami at nasasanay ka ng gumawa kung ano ang mabuti. Ito ang pinamamanhik ng Ebanghelyo ngayon. Kahit mumu lamang ng kabutihan ang ating gawin para sa iba, ang mumong ito kapag pinagsama-sama ay magiging malaking tinapay para maibahagi naman natin sa iba. Nauubos ang pasensya mo? Konti lang, okay na. Hindi ka makangiti? Konti lang, okay na. Hindi ka makaunawa? Konti lang, okay na. Diba parang katulad kayo, mag-ipon kayo ng tubig. Patak-patak. Pero iwanan mo yung tubig na patak-patak ng buong magdamag. Kinabukasan, isang drum na yung tubig na makikita mo. Ganon. Pero kahit na tayo ay magbibigay ng patak-patak o mumo ng pag-ibig at awa sa iba, hindi naman ganon ang Diyos. Ang Diyos kung magbigay, siksik, liglig at aapaw sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Baunin mo ang mumong ito saan ka man pupunta ngayon, and you will see the difference. Try nyo ngumiti ng konti, maiiba ang mundo nyo. Try nyong maging mapagbigay ng konti, magiging iba ang mundo nyo. Try nyong tumanggap ng pagkakamali ng konti, maiiba ang perspective mo. Try mong mag-share ng konting pag-ibig, maiiba ang emosyon mo. Sa konting iyan, tayo ay lalaki sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos ay palaging bukas sa lahat na nagpapakumbaba at humihingi nito. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil
bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging isang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong At lahat. sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa na lang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin.